Ang Tsina ay pabrika ng mundo. Gumagawa ng kotse, smartphone, makinarya at bakal. Ang Tsina ang may pinakamalaking ekonomiya sa mundo batay sa purchasing power parity na dolyar, 407 trilyon. Pangalawa ito sa pinakamalaki sa nominal na halaga. May gross domestic product na dolyar, 172 trilyon. Pero may paparating na problema para sa Tsina. Ang tradisyonal nitong makina ng paglago na pagmamanupaktura ay hindi na gumagana ngayon. Umalis na ang MGA manufacturer at hirap na ang export ng Tsina. Kaya, nagmamadaling maghanap ang Tsina ng alternatibo para maiwasan ang pagbagsak. At gaya ng makikita mo sa video na ito, maaring hindi ito gumana. Malaking problema ito para sa CCP dahil, gaya ng alam mo, walang tunay na pribadong kumpanya sa Tsina. May kamay ang CCP sa bawat larangan. Ibig sabihin, kapag bumili tayo ng produkto mula Tsina, parang binibigyan natin ng pera ang CCP. Ginagamit ni Xi Jinping para apihin ang mundo. Alam ko na kung pinapanood mo ito, hindi kayong natutuwa sa CCP na kinukuha ang pinaghirapan mong pera. Nangyayari ito at hindi mo kasalanan. Sa MGA site tulad ng Amazon, mahirap malaman kung aling produkto ang mula China dahil ayaw ng Amazon ibunyag ang impormasyong ito. Tinanong ko ang Amazon kung pwede nilang idagdag ang feature na ito pero walang sagot. Kaya gumawa na lang kami ng sarili naming solusyon. Ginawa namin ang ShopSafe extension na nagpapakita ng eksaktong pinagmulan ng produkto sa Amazon. Kaya ngayon, makakagawa ka na ng matalinong desisyon kung ano ang bibilhin mo o hindi mo bibilhin. Sa ngayon, gumagana PA lang ito sa 70% ng MGA produkto pero patuloy naming pinapaganda para magamit sa lahat sa lalong madaling panahon. Bukod PA riyan, ang extension ay libreng gamitin at wala kaming kinikita rito. Hindi namin layong kumita rito. Layunin naming lumaki para mapansin kami ng Amazon at idagdag ang feature na ito sa kanilang product page. Iniisip ko na baka hindi ako pakinggan ng Amazon, pero maaring pakinggan nila tayo. Pwede mo nang i-download ang extension gamit ang link sa description o QR code sa screen. Gamitin mo ito. Mag-iwan ng review para mas maraming tao ang makakita nito. Sana mapansin ng Amazon at idagdag nila ang feature na ito para lahat tayo pwedeng tanggalin ang extension. Balikan natin at unawain paano naging mahusay ang Tsina sa paggawa ng produkto. Hindi lang kamangha-mangha ang kwentong ito, kundi nakakatulong din ipaliwanag kung bakit ibang-iba na ang Tsina ngayon kumpara 50 taon na ang nakalipas sa potensyal sa paggawa. Noong 1978 naging pangunahing pinuno ng Tsina si Deng Xiaoping. Matapos ang mahabang pamumuno ni Mao Zedong, sinimulan niya ang MGA reforma at pagbubukas na nagbago sa bansa. Noong panahong iyon, atrasado ang Tsina, kokonti ang industriya, at hindi maganda ang buhay ng MGA tao. At sa totoo lang, kulang PA ang paglalarawan dahil milyon-milyong namatay sa gutom noong dakilang tagutom sa Tsina. 2 dekada lang ang nakaraan. Dahil sa MGA mapaminsalang pulisya ni Mao, nagkaroon ng lakas ng loob si Deng Xiaoping na lumampas sa lumang komunismo at Maoismo. Dahil na rin sa 2 beses siyang pinaalis ni Mao noong Cultural Revolution. Naniniwala siyang dapat tularan ng Tsina ang ilang ideya ng kanluran. Kasama dito ang malayang pamilihan, internasyonal na kalakalan at pagiging negosyante. Hindi niya ito matawag na kapitalismo dahil sa kasaysayang sensitibo ng Tsina. Sa halip, tinawag niya itong sosyalistang pamilihang ekonomiya at sosyalismo na may katangiang Tsino. Sinimulan ni Deng Xiaoping ang pagtatatag ng espesyal na sunang pang-ekonomiya sa timog silangang baybayin ng Tsina para makapasok at makapag-operate ang MGA dayuhang negosyo sa malayang pamilihan. Hindi nagtagal, ang MGA espesyal na sonang pang-ekonomiya na ito ay nagbunga ng ilan sa MGA pinakamatagumpay na sentro ng pagmamanupaktura sa kasaysayan ng tao. Noon, malapit ang relasyon ng Tsina sa Estados Unidos at kanluran. Noong 1970, gumawa si Deng Xiaoping ng isang walang kapantay na hakbang sa pagbisita sa Estados Unidos. Dahil dito, mayroon tayong alamat tungkol sa leader ng komunista ng Tsina sa Rodeo sa Texas. Ginamit niya ang oras sa seryosong gawain, gaya ng paglibot sa pabrika at pakikipagkita sa MGA leader ng negosyo sa Amerika. Ginagawa rin niya ito sa hapon, na may 2 hindi PA nagagawang pagbisita sa Tokyo noong 1978 at 1979. Pinunan niya ang malaking agwat na nilikha ng pananakop ng Hapon sa Tsina noong 2 digmaang pandaigdig. Pinayagan nito ang Tsina
na makipag-ugnayan sa MGA negosyanteng Hapones, na ilan sa MGA pinakamatagumpay sa mundo noong panahong iyon. Tandaan din nating nangyayari ito sa gitna ng Cold War. Hindi gusto ng China ang Soviet Union noong panahong ito dahil sa imperialismo ng Soviet na nakakatuwa at sa banta sa kanilang hilagang hangganan. Ayaw din ng United States, Japan at Europa sa MGA Soviet. Natuwa silang suportahan ang China sa pamumuhunan sa kalakalan bilang kontra-Soviet na hakbang. Mahalaga ang suporta ng ibang bansa sa pagiging sentro ng paggawa ng mundo ng China. Hindi PA noon naiisip ng sino man na maaaring maging makapangyarihan ang China at magsimula ng bagong Cold War. Lahat noon iniisip kung gaano kalaki ang kikitain sa China. Biglang nagbukas ang napakalaking bansang ito sa pandaigdigang kalakalan. Noong 1980 at 80 ang China, ang bansang may pinakamalaking populasyon sa mundo. Halos 1 bilyon katao. Mura ang paggawa kumpara sa kanluran dahil sentimo lang kada oras ang sahod ng MGA manufacturer. Alam ng lahat na kapag lumago ang ekonomiya ng China, magiging isa ito sa pinakamalaking pamilyan ng produkto sa mundo. Kaya halos lahat ng malalaking kumpanya, lalo na ang MGA negosyong Amerikano, ay pumasok doon, ngunit nagsimula sila ng dahan-dahan at maingat. Pagpasok ng China sa World Trade Organization noong 2000 at inilipat ng MGA negosyo ang outsourcing nila roon. At kapag sinabi kong MGA negosyo, halos lahat ng negosyo na gumagawa ng kahit anong produkto ang tinutukoy ko. Sa electronics at teknolohiya, sinakop ng China ang lahat mula sa paggawa ng MGA smartphone, laptop, PC, television, washing machine, baterya, ilaw at iba pa. Sinakop din ito ang malaking bahagi ng industriya ng pananamit at kasuotan, sapatos at MGA tela para sa bahay. At maging ang MGA pinakapangunahing materyales tulad ng bakal, aluminyo at semento ay karamihan ay ginagawa na rin ngayon sa China. Kasama rin dito ang plastic, gamot at chemical. Nagsimula na rin gumawa ang China ng makinarya at kasangkapan sa industriya. Kahit ang nangungunang tagagawa ng sasakyan sa mundo ay apektado, inaasahan ngunit nakakagulat rin ang epekto. Ang gross domestic product ng China ay biglang tumaas mula dolyar 14 trilyon noong sumali sila sa World Trade Organization hanggang halos dolyar 19 trilyon ngayon. Sa mundo, hindi na nasa tabi ang China. Naging pangunahing karibal ito ng United States at kandidato para maging global superpower. Sinabi ni dating kalihim ng Estado Antony Blinken na ang China ang pinakamalaking hamon sa geopolitics ngayong siglo. Gamit ang Belt and Road Initiative Investment Project, ginamit ng China ang kita sa export para palawakin ang impluwensya nito sa mundo. Ginagamit ng China ang yaman nila para pondohan ang malawakang pagpapalawak ng militar na nagbabanta sa kapangyarihan sa Asia. Kung magpatuloy ang trend, maaaring maging pinakamakapangyarihang bansa ang China sa ilang dekada. Pero malaking kung iyon. Pagsapit ng 2025, hindi na maganda ang sitwasyon para sa China. Humihina na ang pagmamanupaktura na naging gulugod ng kanilang pag-angat. Kung dati, noong 2011, nasa 32% ng gross domestic product ang industriya ng pagmamanupaktura ng China. Mabilis itong bumababa at ngayon ay nasa 25% na lang ng gross domestic product. Simula 2021, hindi PA rin umaangat ang pagmamanupaktura dahil sa pandemya at trade war. At mukhang magtatagal PA ang pagbagsak. Kamakailan, bumagsak ang produksyon sa pabrika sa pinakamababang antas sa 8 buwan, pinakamasama. Nasa malaking bula ang ekonomiya ng China. Buhay ang ekonomiya at pagmamanupaktura ng China dahil sa patuloy na pagtaas ng utang. Pinag-uusapan natin ang trilyong dolyar na utang na nagiging malaking problema. Kapag bumagsak ito, posible ring bumagsak ang dominasyon ng pagmamanupaktura ng China. Tatalakayin natin ito mamaya. Una, kailangan nating simulan sa basic na ekonomiya ng pagmamanupaktura sa China dahil doon nagsisimula ang MGA pagkakamali. Umaasa ang pagmamanupaktura sa China sa maraming murang manggagawa. Ganoon ang kaso noong 1979 nang nagsimula ang reforma. At ganoon din noong sumali ang China sa World Trade Organization noong 2001. Pero hindi na ganoon ngayon. Tingnan mo lang ang chart na ito na nagpapakita ng karaniwang taunang sahod na kinikita ng MGA tao sa pagmamanupaktura sa China. Noong 2013, kumita sila ng 46,000 Chinese yuan. Pagkalipas ng 10 taon naging 108,000 Chinese yuan ito. Ngayon, nasa 15,000 PA rin ito. Mas mababa PA rin kaysa United States, pero hindi na kasing mura ng dati. At may iba pang MGA bansa na ang sahod ay nasa ilang libo lang.
na mas mababa kaysa sa China. Samantala, hindi na rin ang China ang may pinakamaraming tao ngayon. Nalampasan na ng India ang China bilang bansang may pinakamaraming populasyon sa buong mundo. Pero hindi lang iyon dahil mabilis na tumatanda ang populasyon ng China, na ang median na edad ay halos 40 taong gulang na. Ibig sabihin, marami sa populasyon ang nagre-retiro at di na kayang magtrabaho sa pabrika. Mayroon ng 225 retirado sa bawat 100 taong nasa edad ng pagtatrabaho sa China. Ito ay tinatawag na Old Age Dependency Ratio. Sa 2,050 maaaring maging 51 ang retirado sa bawat 100 nagtatrabaho ayon sa United Nations. Napakasama nito para sa ekonomiya, lalo na dahil ang populasyon ay mabilis ding bumababa. Noong nakaraang taon, nawalan ang China ng 139 na milyong tao dahil sa mababang bilang ng MGA ipinapanganak. At lalo itong bumibilis. Nagkakaroon na ito ng epekto sa pagmamanupaktura. 3 taon na ang nakalipas. Isang survey na ginawa sa China ang nagulat na 80% ng MGA manufacturer ay nakaranas ng kakulangan sa manggagawa, mula 10 hanggang 30% ng kinakailangan nilang lakas paggawa. Ayon sa Ministry ng Human Resources at Social Security, posibleng umabot sa 30 milyon ang kakulangan sa manggagawa ngayong taon. Lumalala ito dahil ayaw na ng mas batang henerasyon magtrabaho sa pabrika. Marami sa kanila ay may mataas na pinag-aralan. 60% ang naka-enroll sa mas mataas na edukasyon. Ibig sabihin, mas gusto nila ng mataas na sahod at ayaw sa MGA trabahong paggawa. Malaki ang hindi pagkakatugma dahil kulang ang China sa white-collar jobs, doble ang bilang ng kabataang walang trabaho, at kulang din ang manggagawa sa asul-kwelyong trabaho. Gayunpaman, hindi PA rin ang MGA problema sa merkado ng paggawa ang pinakanakakatakot na MGA problema. Mas malala ang digmaang pangkalakalan laban sa Estados Unidos, isa sa pinakamalaking customer ng China. Dahil sa mahalagang kalkulasyong geopolitical, nangangamba ang Estados Unidos na maagaw ng China ang pagiging superpower, kaya't pinipigilan ito gamit ang ekonomikong pressure. Ang MG geopolitical na hakbang ng China sa buong mundo sa pamamagitan ng Belt and Road Initiative ay lalo lamang nagpapalala ng hinala laban sa Beijing at naglalagay sa Estados Unidos laban sa China. Kasama rin ang agresyon ng China sa South China Sea at posibleng laban sa Taiwan. Malinaw na ang China ngayon ay hindi na katulad ng China 20 taon na ang nakalipas. Noon, hindi sapat ang kapangyarihan ng China para bantaang ang kaayusan ng mundo. Ngayon, ito na ang pangunahing banta sa seguridad. Pero hindi lang kapangyarihan ang mahalaga. May magi-interes pang ekonomiya ang Estados Unidos na dapat ipagtanggol. Hindi rin patas ang trato ng China sa MGA katuwang sa kalakalan. Ang paglipat ng outsourcing sa China ay nagpabagsak sa industriya ng Amerika. Kaya 37 milyong Amerikano ang nawalan ng trabaho mula 2,000 at 1 hanggang 2018. Samantala, nakuha na ng China ang malaking bahagi ng market share ng Amerika sa kabuang pandaigdigang produksyon ng pagmamanupaktura. Masaklap kapalit ng pagbibigay ng pagmamanupaktura, hinarap ng Amerika ang saradong pinto sa China. Mahirap para sa negosyong Amerikano na magbenta ng produkto sa China. Nahaharap sila sa MGA komplikadong regulasyon na pumapabor sa MGA negosyong Chino at mas malala sa MGA negosyong Chino na kinokopya ang lahat. Ayon sa Kongreso ng Amerika, nagnanakaw ang MGA negosyong Chino ng $225 hanggang $600 bilyong intellectual property taon-taon. Ginagawa na nila ito ng dekada. Ninanakaw ang MGA disenyo, lihim ng kalakalan, pananaliksik ng Amerika at iba Walang magawa ang MGA negosyong Amerikano dahil sinusuportahan ng CCP ang MGA negosyong Chino na gumagawa nito. Bukod rito, maraming subsidya at benepisyo ang ibinibigay ng gobyerno ng China sa kanilang MGA industriya. Mukha mang internal na issue, ayaw ito ng ibang bansa dahil naapektuhan ang malayang pamilihan. Ang MGA-dayuhang kumpanya na hindi nakakakuha ng ganoong suporta ay nagsisimulang mahirapan. Sa madaling salita, maaaring gamitin ng China ang MGA subsidya para patayin ang kompetisyon mula sa ibang bansa at makuha ang monopolyo sa mahahalagang sektor. Kapag pinagsama mo lahat ito, makikita mong ang $275 bilyong trade deficit ng Amerika sa China ay hindi lang simpleng batas ng ekonomiya. Niloloko lang ng China ang pangunahing kalaban nito. Ngayon, alam na ng lahat na kung hindi ka maglaro ng maayos, gaganti rin ng iba. Sa pagtaas ng taripa ni Pangulong Trump, panahon na para harapin ng China ang MG epekto nito. Ang MG at taripa ay nagbabanta sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng ekonomiya ng China. Partikular na ang industriya ng pagmamanupaktura na umaasa sa pag-e-export. Noong 2000,
at 24 nag-export ang China ng 36 na trilyon at dolyar. 439 na bilyon ay papuntang Estados Unidos. Pero malamang na mas malaki pa dyan. Dapat ding isaalang-alang ang epekto ng pagreruta ng export ng China sa Vietnam, Hong Kong, Singapore, Mexico at Canada. Nakakaiwas sila sa taripa. Pero hindi nito direktang tinutulungan ang ekonomiya ng China. Kahit sobra ang 1 trilyong surplus na sinabi ni Pangulong Trump, mas mataas PE rin ang export ng China kaysa sa opisyal na datos ng kalakalan. Dahil dito, nagiging umaasa ang China sa United States. Sabi ng MGA analyst ng Goldman Sachs, MGA 16 na milyong trabaho sa China ay nakaugnay sa paggawa ng produkto para sa United States. Halos 2% ng trabaho sa China at mahigit 10% ng manufacturing jobs. Malaki ang epekto ng trade war sa China laban sa United States. Pero sa kabilang banda, hindi PA iyon ang katapusan ng kwento para sa industriya ng pagmamanupaktura ng China. Lalong masasakta ng China kung mawawala ang kalakalan nito sa Europa at Asia. Sa kasalukuyan, mas marami nang inaangkat ang China sa European Union kaysa sa Estados Unidos. At ang MGA inaangkat ng China sa MGA Bansang Association of Southeast Asian Nations. Sa Timog Silangang Asya ay mas mataas PA kaysa sa United States at European Union. Mahalaga din sa China ang MGA pamilihan sa Hapon, Timog Korea, India at Rusya. Kahit maliit PA ngayon, ang kalakalan ng China sa Timog Amerika at Afrika ay pangunahing lugar ng paglago. May panganib ang MGA pamilihang ito sa China dahil hindi komportable ang ibang bansa sa Asya sa geopolitical na ambisyon nito, kasama ang Hapon, India, Vietnam at Pilipinas na tumututol sa pagiging dominanteng militar ng China sa Asia Pacific. Isang malaking issue ang South China Sea na pinagtatalunan ng China, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Brunei at Pilipinas. Ang South China Sea ay isang napakahalagang daanan ng tubig kung saan halos 1/4 ng pandaigdigang kalakalang pandagat ang dumadaan. Mahalaga rin ang estratehikong halaga militar ng lugar, lalo na sa Spratly at Paracel Islands. Pinakamahalaga, may hindi tiyak na dami ng langis at gas ang dagat na tinatayang nasa dolyar. 60 trilyon ang halaga ayon sa China. Kung totoo, sapat na ito para suportahan ang ekonomiya ng China sa loob ng MGA dekada. Malinaw na tututol ang ibang bansa kapag tinangkang ang kinin ng China ang kanilang yaman. Hindi rin nila tatanggapin ang dominasyon ng militar ng China na banta sa seguridad ng rehiyon. Sa kaguluhang geopolitical, posibleng mawalan ng akses ang China sa mahalagang pamilihan sa Asya. Samantala, may kanya-kanyang interes sa ekonomiya ang lahat ng kasosyo sa kalakalan ng China. Hindi lang ang United States. Gusto nilang paunlarin ang ekonomiya, lumikha ng trabaho, at maiwasan ang trade deficit sa China. Oo, hindi lahat ay nasasabi ng trade deficit. Karamihan ng ekonomista ay sang-ayon na hindi ito likas na masama, lalo na sa maunlad na ekonomiya. Pero para sa bansa tulad ng India, Vietnam, or Indonesia, hindi ito maganda. Mas mababa ang sahod nila kaysa sa China. Kaya sa ideal na sitwasyon, sila dapat ang gumagawa ng MGA produkto, nagbebenta nito sa ibang bansa, at pinalalago ang kanilang ekonomiya mula rito. Hindi baliktad. Siyempre, ayaw ng China na makakuha ng bahagi ang ibang bansa. Matagal na rin nilang sinusubukang mauna sa kanilang MGA kakumpetensya. Tila tapos na ang panahong iyon. Bumababa ang posisyon ng China sa paggawa at lumilipat na ang MGA industriya palabas ng bansa. Kadalasang nangyayari ito sa murang kategorya gaya ng tela, pananamit, at pag-aasemble na nakadepende sa lakas paggawa. Dahil nawala na sa China ang bentahe ng murang lakas paggawa, bumaba ang bahagi ng China sa pag-export ng MG produktong ito mula 40% noong 2013 sa mas mababa sa 32% ngayon. Isa sa MG bansang lumalaban sa industriya ng pagmamanupaktura ng China ay India. Mas marami itong manggagawa kaysa China. 900 at 61 milyon ang working age population nito, kumpara sa 58 milyon. Samantala, ang sahod sa pagmamanupaktura ay hanggang 7 beses mas mura kaysa China. Depende sa rehiyon. Kaya para sa mas murang gastos at labor-intensive na paggawa,
Mas maganda ang pundasyon ng India kaysa China. Kaya ang malalaking brand gaya ng Apple ay mabilis na inilipat ang pagmamanupaktura mula China sa India. Isa rin itong geopolitical na hakbang dahil ayaw na ng MGA kumpanya na masyadong umasa sa China dahil sa MGA panganib na kaugnay ng China. Kung sakaling lusubin ang Taiwan, ayaw nilang mapabilang sa China. Ngayon, sa pangmatagalan, maaaring kopyahin ng India ang maraming industriya ng China at magmadaling umunlad upang maging panimbang sa Beijing. Masama ito para sa China dahil nagdadala ito ng malaking kakumpetensya sa kanilang timog na pintuan. Hindi kaalyado ng China ang bansang ito dahil matagal na silang may alitan sa hangganan ng Beijing. Hindi rin nakakatulong ang alyansa ng China at Pakistan, pinakamalaking kaaway ng India. Hindi lang India ang papalit sa paggawa ng MGA produkto mula China. Ang Vietnam ay nagiging isang sentro rin ng pagmamanupaktura na dapat pagtuunan ng pansin. Ginagawa nito ang ginagawa ng China pero mas mura. Haligi ng himalang pang-ekonomiya ng Vietnam ang pagmamanupaktura na nagdulot ng dobleng paglago ng ekonomiya sa 10 taon at 71% pagtaas ng gross domestic product noong nakaraang taon. Maraming dayuhang negosyo, kabilang ang Samsung, NVIDIA at Google, ang nag-outsource sa Vietnam. Sa isang banda, ang Vietnam ang naging pinakamagandang halimbawa ng isang bansa na kumopya sa modelo ng paglago ng China. Pinamumunuan ito ng Partido Komunista na iniwan ang lumang komunismo at tinanggap ang market economics. Mas maganda PA nga ang ginagawa ng Vietnam kaysa China. Bukod sa export manufacturing, binibigyang diin din nila ang lokal na konsumo sa paglago ng ekonomiya na hindi ginawa ng China. Tulad ng tatalakayin natin mamaya, nagiging malaking problema sa China ang kakulangan ng lokal na konsumo. Pero sa Vietnam, iniiwasan nila ito. Samantala, may potensyal maging kakumpetensya ng China ang ibang bansa sa Asia tulad ng Bangladesh, Thailand, Indonesia at Pilipinas. Lahat sila may kalamangan sa mababang sahod at neutral na geopolitical na posisyon. Bagamat mas kaunti sila kaysa sa India at China, sapat PA rin ang kanilang populasyon para mapunan ang ilang partikular na sektor. Ang Bangladesh ay napaka-kompetitibo na sa MGA ready-made na kasuotan, habang ang Thailand naman ay mahusay ang performance sa automotibo at electronics. Indonesia ay gumagawa ng hilaw na materyales, habang Pilipinas ay nag-e-export ng semiconductors at integrated circuits. Marami PR rin silang inaangkat mula sa China dahil malaki ang ekonomiya nito at kaya nitong suportahan ang maraming industriya. Kung magiging madiskarte at magtutulungan sila, pwede silang makahabol. Nakakatuwa ring isipin na ang Mexico ay kalaban din ng China. Hindi lang mas mura ang sahod sa Mexico, kundi madali ring makapasok ang bansa sa merkado ng Amerika dahil sa United States, Mexico and Canada Agreement or United States, Mexico and Canada Agreement. At dahil sa tensyon ng trade war sa pagitan ng United States at China, mas pinipili ng maraming manufacturer na ilapit ang kanilang produksyon sa tinatawag na nearshoring. Kasama dito ang MGA nangungunang tagagawa ng sasakyan tulad ng Ford, General Motors, Toyota, BMW, pati rin ang Procter & Gamble, Caterpillar at Honeywell. Maaaring makakuha PA ang pagmamanupaktura sa Mexico ng mas malaking bahagi ng pandaigdigang merkado dahil pabor ito sa pinakamalaking ekonomiya. Maraming problema ang pagmamanupaktura sa China, gaya ng issue sa paggawa, digmaang pangkalakalan at matinding kompetisyon. Pero kung titingnan mo ang MJ numero, ang ekonomiya ng China ay patuloy piiring lumalago sa bilis na 5% noong nakaraang taon kung tutuusin. Siguro hindi ganoon kalala ang problema, pero mas komplikado PA ito. Kasi maaring pumasok na ang China sa isang krisis sa pagmamanupaktura, pero ginagawa ng CCP ang lahat para itago ito. Para maintindihan ito, tingnan natin ang budget na kulang ng gobyerno ng China. Gumagamit ang gobyerno ng China ng utang para lumampas sa kita mula sa buwis at suportahan ang MGA industriya tulad ng pagmamanupaktura. Ginagamit ang utang na ito ng sentral at lokal na pamahalaan sa Beijing, pero karamihan ay lokal na pamahalaan para suportahan ang kanilang ekonomiya. Noong 2024, 65% ang kakulangan sa badyet ng gobyerno ayon sa Fitch Credit Rating Agency. Sabi ng Rogem Group, umabot ito sa 77% sa 2025 lalaki. PA ang budget deficit, aabot sa 8 o 9%. Ginagastos nila lahat ng pera para lang maabot ang 5% gross domestic product growth at ang paggastos ng 8% ng gross domestic product para lang makakuha ng 5% na paglago
ay hindi talaga mukhang isang magandang gawain. Parang estratehiyang pinapaboran ang pansamantalang paglago ng ekonomiya kapalit ng matagalang krisis sa utang. Siguradong mangyayari ito sa sistemang pang-ekonomiya ng China. Ang MGA lokal na opisyal ng gobyerno ay napopromote o nade-demote base sa kung naabot nila ang MGA target sa gross domestic product o hindi. Siyempre, gagastos sila ng malaki para dito, pero lumalaki ang problema sa utang ng China. Inaasahang aabot sa 76% ngayong taon ang ratio ng utang sa gross domestic product. Sa loob ng ilang taon, aabot na rin ang China sa antas ng United States pagdating sa utang kumpara sa gross domestic product. Kahit na hindi PA nito naaabot ang parehong antas ng kaunlarang pang-ekonomiya at kredibilidad sa utang. Hindi PA kasama sa 76% ang tinatagong utang ng China mula sa local government financing vehicles at MGA negosyo ng estado. Matalinong ikinasipika ito bilang utang ng korporasyon. Pero sa totoo lang, ito ay pinamumunuan ng MGA lokal na pamahalaan o ng sentral na pamahalaan. Sa Beijing, napakalaki ng MGA local government financing vehicle, umaabot sa 66 na trilyong yuan o humigit kumulang 9 na trilyon na utang ayon sa Bloomberg. Iyon PA lang ay higit na sa kalahati ng gross domestic product. Ang state-owned enterprise ay malaki rin ang ambag sa corporate debt na 172% ng gross domestic product na hindi utang ng MGA pribadong kumpanya. Kung pagsasamahin ang lahat ng non-financial na utang ng China mula sa sambahayan, kumpanya at gobyerno, umabot ito sa 312% ng gross domestic product. Ang ganitong klase ng leverage ay nagdudulot ng matinding pag-aalala. Ibig sabihin, hindi na magagamit ng China ang pag-imprenta ng pera para solusyonan ang MGA problema nito. Pero kung walang stimulus na katumbas ng 9% ng gross domestic product, siguradong magsisimulang tumigil or bumagsak ang ekonomiya ng China, lalo na ang industriya ng pagmamanupaktura na maraming subsidya at suporta mula gobyerno. Dahil dito, mabilis na naghahanap ang China ng alternatibong paraan para sa paglago ng ekonomiya. Tinatawag itong lokal na konsumo. Kailangang lumikha ng produkto at serbisyo ang MGA kumpanya para sa merkado ng China. At kailangang bumili ng mas marami ang MGA pamilyang Chino nito. Kung gagastos ang MGA pamilyang Chino gaya ng Amerikano, makakabuo sila ng pinakamalaking merkado sa mundo dahil sa laki ng kanilang populasyon. Walang duda, pero hindi ito agad mangyayari. Kita mo, may MGA kapintasan ang modelong pang-ekonomiya ng China. Tulad ng pagpapabaya sa pagkonsumo sa loob ng dekada. Tungkol ito sa pamumuhunan at produksyon, kung saan ang CCP ang nagtatakda ng target para sa MGA lokal na pamahalaan na magtayo ng pabrika, infrastruktura, real estate, at pataasin ang export. Ang natatanging modelong ito ng sosyalismo na may katangiang Chino ay gumana ng matagal. Pero sa ekonomiya, hindi lang tungkol sa paglikha ng paglago sa panig ng produksyon. Dapat sumunod ang supply sa demand. Pero sa China, nakatuon sila sa supply bago ang lahat. Bumaba ang pribadong konsumo at ngayon ay hindi umaabot sa 40% ng gross domestic product. Ihambing mo yan sa 68% ng gross domestic product ng United States. Kung makahabol dito ang China, mas mababawi nito ang MGA problema sa pagmamanupaktura. Gayunpaman, mahirap talagang gawing isang consumption-based na ekonomiya ang ekonomiya ng China. Malamang mas mahirap ito kaysa gawing pabrika ng mundo ang China. Ngayon, gumagawa ang ekonomiya ng China ng MGA bagay na hindi nila kayang konsumo sa bansa. Halimbawa, gumagawa ang China ng 20 bilyong damit taon-taon na hindi kayang ubusin ng MGA mamimiling Chino. Nag-e-export ang China ng 45 bilyong gamit sa bahay taon-taon na hindi kayang bilhin ng MGA pamilyang Chino. Ganon din sa 17 bilyong telepono na ginawa nila noong 2000 at 24, 300 at 40 bilyong laptop at 45 bilyong computer chip. Ini-export nila karamihan. Pero dahil bumagal ang export ng China, kailangan nilang ayusin ulit ang ekonomiya. Malaking hamon ang paggawa ng MGA produktong kailangan at gusto ng MGA pamilyang Chino. Una sa lahat, kailangan ng MGA pamilyang Chino na maglabas ng mas maraming pera. Sa ngayon, mataas ang household savings rate sa 32%. Ibig sabihin, nag-iimpok ang MGA mamimiling Chino ng 32 yuan kada 100 kinikita nila. Siguradong magiging proud si Dave Ramsey. Kamakailan, naabot ng MGA sambahayan sa China ang record na 140 trilyong yuan. 19 na trilyon. Nakabuo ang iyong pon. Mas malaki ang deposito sa bangko kaysa sa taunang kita ng bansa. Hindi ito maganda para sa ekonomiya ng China
dahil kailangan PA ng MGA sambahayan gumastos at kumonsumo. Sa United States, 45% lang ng kita ng sambahayan ang naiipon. Kaya't bagamat 4% lang ng mundo ang populasyon ng United States, halos 1/4 ng global consumption ay mula sa kanila. Tulad ng sa Amerika, mahalaga ang pagkonsumo sa paglago ng ekonomiya, kasama ang inobasyon at pamumuhunan. Maraming dahilan kung bakit maraming ipon ang MGA pamilyang Tsino. Ito ay kombinasyon ng kulturang Tsino, mataas na presyo ng pabahay, mataas na gastos sa edukasyon, at iba PA. Mahirap baguhin ito ngayon, pero kitang-kita na habang lumalaki ang kita ng pamilya, lumalaki rin ang gastos nila. Hindi sapat ang kita ng MGA pamilyang Tsino ngayon. Opisyal, 13,000 ang gross domestic product per capita ng China, pero ang disposable income per capita o perang magagamit ng tao ay 41,000 yuan lang o 5,700. Saan nga ba napupunta ang perang ito? Simple lang ang sagot. Sa China, tinatabi ng MGA Korporasyon ang malaking kita para mag-invest at maabot ang CCP growth targets. Dahil dito, mababa ang sahod kaya mahina ang konsumo. Ngayon, unti-unti nang natutuklasan ng CCP ang katotohanan ito. Dumating na sa puntong nagsusubsidyo ang CCP ng microwave at dishwasher para mapataas ang lokal na demand. Baka huli na ang lahat. Tingnan lang natin ang halimbawa ng Japan para maintindihan ito. Kita mo, kapansin-pansin talaga ang dami ng pagkakapareho nila. Noong 1900 at 80 muntik nang maging pinakamalaking ekonomiya ang Japan ayon sa marami. Noong 1975 ang gross domestic product ng Japan ay 55 trilyong dolyar, malapit sa 76 na trilyong dolyar ng United States dahil sa matagumpay na industriya ng pagmamanupaktura ng Japan at malalaking export. Ngunit pagkatapos ay tumigil ang ekonomiya ng Japan sa tinatawag na MGA na walang dekada. Nagsimula ito nang bumagsak ang asset bubble. Pagkatapos nito, huminto ang paglago ng pagmamanupaktura at hindi na muling naabot ng Japan ang pinakamataas nitong output mula 1,975. Magapamilyar na dahilan. Bumaba ang populasyon ng Japan, kaya tumaas ang gastos sa paggawa at lumala ang kakulangan sa manggagawa. Sinimulang agawin ng China at iba pang kakompetensya ang market share ng Japan. At ang United States, ang pinakamalaking export market ng Japan noong panahong iyon, ay nagsimulang mainis sa hindi patas na MGA gawain sa kalakalan ng Japan. Ayaw ng MGA Amerikano na maungusan sila ng Japan sa ekonomiya. Kaya nagkaroon ng maraming sentimyentong laban sa MGA Hapones. Dahil sa pagmamahal sa bayan, nabawasan ang bili ng MGA Amerikanong mamimili ng sasakyan at elektronikong gawa sa Japan. Sa huli, malinaw kung sino ang nagwagi. Ngayon, ang gross domestic product ng United States ay 7 beses na mas malaki kaysa sa Japan. Siyempre, hindi nauulit ang kasaysayan. Pero maraming pagkakatulad ang Japan noong 1970 dekada at ang China ngayon. Kung maranasan ng China ang sarili nitong lost decades, malaking dagok ito sa CCP. Ang lehitimasyon ng CCP ay nakabase sa simpleng panlipunang kasunduan. Isinusuko ng MGA at Tsino ang kalayaang pampolitika para sa kasiguraduhan ng kasaganaan mula sa gobyerno. Maaring maging diktador ang pinuno basta't mabuti siya, na tinatawag na paternalismo ng pamahalaan. Kapag huminto ang paglago ng ekonomiya at di na yumayaman ang MGA tao bawat henerasyon, napipressure ang panlipunang kontrata. Habang lumalala ang ekonomiya, tumitindi rin ang pagtutol sa CCP. Dahil dito, napipilitang maging mas mapanupil at autoritaryan ang CCP. Maaaring magdulot ito ng paghahanap ng CCP ng pampalibang. Ayon sa ilang analyst, posibleng salakayin ni Xi Jinping ang Taiwan para makuha ang suporta ng publiko kung mahirapan siya. Pero maaapektuhan din ng krisis sa ekonomiya ang lakas militar ng China. Layunin ni Xi Jinping na gawing world class ang militar pagsapit ng 2,000 at 49 na kayang tapatan o higitan ang Estados Unidos. Gamit ang lakas ng ekonomiya, gumagastos ang China ng daan-daang bilyong dolyar para palakasin ang militar nito. Kapag bumagal ang ekonomiya ng China, mahihirapan silang makahabol sa lakas militar ng Amerika. Dahil dito, nahihirapan ang CCP makamit ang layuning maging dominante sa Asia Pacific at iba pang bahagi ng mundo. At ang pagkakaroon ng mas kaunting pera para sa pagpapalawak ng militar ay hindi lang ang tanging dahilan nito. Gamit ang ekonomikong diplomasya, sinusubukan ng China na palawakin ang impluwensya sa mundo sa pamamagitan ng kalakalan at pamumuhunan. Gumagana lang yan kung maayos ang ekonomiya.
Kapag wala nang maiaalok ang China, nawawalan na ng interes ang MGA bansang ito sa Beijing. Samantala, ang ibang MGA bansa tulad ng India at Vietnam ay nakakakahabol dahil sila na ang nagsisimulang manguna sa paggawa o manufacturing. Nagbibigay ito sa kanila ng mas malaking kapangyarihang pang-ekonomiya na nagsisilbing panimbang sa regional at pandaigdigang impluensya ng China. Magandang balita ito para sa Estados Unidos. Nais ng Washington na magkaroon ng bagong balanse ng kapangyarihan sa Asya na walang nangingibabaw na bansa. Para sa China, masama itong sitwasyon. Kung gusto mo PA ng ganitong video, paki-subscribe at salamat sa panonood.